Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Hinuli ang isang lalaking nanggulo sa isang laundry shop sa San Fernando, Pampanga. Chris, ano ang ginawa ng lalaki? Connie, ginawa umanong human shield ng lalaki ang babaeng empleyado ng laundry shop. Ayon sa mga otoridad, biglang pumasok ang lalaki sa laundry shop, hinawakan ng biktima at tinutukan ng patalim. Sinasabi raw noon ng lalaki na may humahabol sa kanya. Agad namang rumesponde ang mga pulis at hinuli ang lalaki. Hindi na siya sinampahan ng reklamo matapos na patawarin ng biktima. Ayon sa pulisya, ite-turn over siya sa DSWD dahil wala na umano siyang pamilyang mauwian matapos na makalaya sa kulungan kamakailan. Wala siyang pahayag tungkol sa pagsugod niya sa babaeng empleyado. Sugatan naman ang dalawang sakay ng isang bangka matapos na makabanggaan ang isang barko sa Matnog, Sorsogon. Dinala sa ospital sa Matnog ang isa sa mga biktima. Kritikal naman ang kondisyon ng isa pa na dinala sa ospital sa Sorsogon City. Ayon sa mga otoridad, nakatakdang magharap kasama na ng Philippine Coast Guard ang mga kapitan ng bangka at barko. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Sugatan ang isang lalaki at kanyang ina matapos saksakin ng isa pang lalaki sa Davao City. Sara, ano daw dahilan ng suspect? Rafi, matagal nang may hidwaan ang pamilya ng sospek at biktima ayon sa mga pulis. Base sa investigasyon, pumunta sa isang auto shop ang 43 anyos na sospek na may dalang kutsilyo. Lumaban daw ang 26 anyos na biktima gamit ang bakal na tubo pero natumba siya. Doon na siya ilang beses na sinaksak ng sospek. Sumaklolo ang nanay ng biktima pero sinaksak din siya ng lalaki. Tumakas ang sospek hanggang nakita siya ng mga otoridad na nagtatago sa isang bahay. Sinubukan umano niyang manaksak ng isang sundalong kabilang sa mga rumespondeng otoridad kaya binaril siya bilang depensa. Dead on arrival sa ospital ang sospek. Sinusubukan pang makuna ng pahayag ang nakabaril na sundalo, mga biktima at kaanak ng sospek. 8 bahay ang nasunog sa Aravelo District sa Iloilo City. 5 ang partially damaged habang 3 ang tuluyang natupok. Wala raw tao sa bahay na itinuturong pinagmulan ng apoy hanggang kumalat sa iba pang kapitbahay. Walang naiulat na nasaktan. Sa datos ng Bureau of Fire Protection, abot sa 40,000 pesos ang halaga ng nasunog na ari-arian. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Mahigit 4 million pesos naman ang halaga ng nasirang ari-arian sa sunog sa Valencia, Bukidnon. 7 bahay sa Barangay Bagong Taas ang napinsala. Wala namang nasugatan. Iniimbestigahan pa ng BFP ang alegasyon ng ilang saksi na sinadya raw ang sunog. Nag-abot na ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga nasunugan.